Napaligiran sila ng mga ugat mula sa puppet ni Narako, at pinagtulungan naman nila Sango at Miroko ang mga ugat nito. Sumugod si Koga kay Inuyasha at umatake kaya nagtaka sila kung ba't napakalakas na nito. Nagpatuloy pa ito sa pagsuntok kaya pag-ilag na lang ang nagagawa ng bida at muntik pa si Kagome na iniligtas ni Kirara. Nilabas ni Inuyasha ang Tessaiga ngunit sa lakas ay napatalsik ito ni Koga at napinsala pa ang braso ng bida. Kaya wala na siyang nagawa nang binugbog siya ng Demon Wolf. Natuluyan pang pinabaon sa lupa ng malakas na suntok hanggang sa mawalan ito ng malay. Natuwa si Kagura sa kanyang ginawa. Saka ginawa muling mga puppet ang mga Demon Wolf kaya nalaman ni Koga na na-frame up lang talaga si Inuyasha. Pinasugod sa kanya ang sariling mga kalahi, ngunit nang aatakihin niya ang babae ay bigla siyang nasaktan sa banal na hiyas. Kaya naman di na siya nakailag sa mga mapanganib na atake ni Kagura. At sinabi ng babae na isang peke ang binigay sa kanyang banal na hiyas kaya malalaso na siya nito. Kukunin pa sana ang mga tunay na banal na hiyas niya nang dumating ang palaso ni Kagome na sinalag niya ng mga bangkay saka inatake ang dalaga na nailigtas naman ni Kirara. Si Inuyasha ay pinipilit pa rin na lumaban. Kaya umatake siya ngunit sinalag siya ni Kagura. Subalit di magamit ng bida ang kanang kamay dahil napinsala ito ni Koga. Nagpalabas si Kagura ng mga tornado patungo sa ating bida. Naisip ni Inuyasha na gamitin ang wind scar na nalilikha ng hangin ni Kagura subalit di niya ito makita. Nang umatake si Kagome ay nakukontra nito ang hangin ni Kagura kaya naisip ng bida na magpatama sa palaso ni Kagome. Nagdadalawang isip ang dalaga pero ginawa niya pa rin ito na siyang ginamit ng bida upang mabasag ang hangin ni Kagura sa paligid. Kaya naman sa wakas ay napalabas na ng bida ang hangin ng Tessaiga at sa gitna ng hangin nilang dalawa ay nakita niya ang wind scar, dahilan upang magamit niya na ang full power ng Tessaiga, na dahilan upang mapa-address si Kagura sa laban at nakita ang peklat na katulad ng nasa likod ni Narako. Samantala natalo na rin ni Sango ang isang puppet at naglalaho na rin ang kastilyo na isa rin palang ilusyon. Pagkatapos nakita nila ang napakatinding lason kay Koga na di mahawakan ni Kagome. Nais na daw mamatay ni Koga dahil naloko siya. Nais naman ni Inuyasha na putulin na lang ang braso nito para makaligtas kaya sinubukan ni Kagome ang Sacred Arrow na mabuti ay umepekto naman sa lason. Saka umalis na ito at ipinangakong papatayin niya si Narako. Nag-aalala pa si Kagome kay Koga samantala nakatulog na si Inuyasha. Saka napaisip sila kung ba't kaamoy ni Kagura si Narako at meron din tatak ng spider sa likod. Nagbalik si Kagura na nagagalit kay Narako dahil di sinabi ang tungkol sa Tessaiga kaya inatake niya ang master pero walang kwenta. Tapos mula sa palad ay pinisil nito ang puso ni Kagura para ipaalala na ginawa lang siya ni Narako mula sa kanyang katawan. Napagtanto ng grupo na merong bagong kapangyarihan si Narako dahil sa bagong katawan nito. Pinag-utos na naman ni Narako na sumugod si Kagura dahil nauna na daw ang ate nitong si Kana na isang maliit na babae na merong salamin. Hinahanap ng matatanda ang isang dalaga dahil tumakas daw ito mula sa kanilang boss. At nang makita ito ay sinugod nila pero napagkamalan pala nila si Sango. Ngunit nagustuhan rin ng boss kaya nais nila itong dakpin. Nang dumating si Inuyasha at binugbog silang lahat pati na ang boss kaya tumakas na ang matatanda. Nagpakita ang babae na hinahanap ng mga ito at nakilala nito si Miroko saka nagpakilala siyang si Kaharu. Namatay ang kanyang magulang sa digmaan kaya naging mahirap ang buhay niya nang maging alipin. Subalit si Miroko lang ang pinakaunang naging mabait sa kanya. Tapos tinanong ni Miroko kung pwede siyang magdala ng mga magiging anak nito kaya pinandirihan siya ng mga kasama. At nang umalis daw ang monk ay nagtiwala si Kaharu na babalikan siya nito. Subalit ang anak ng kanyang master ay binalak siyang manyakin. Kaya pinalo niya daw ito at tumakas kaya siya hinahanap nito kasama ang mga tauhan saka nakiusap na sumama kay Miroko. Alam nilang bawal itong sumama pero di nila basta pwedeng iwan na lang. Samantala pinagmamasdan ni Kane si Kaharu sa kanyang salamin. Kinausap ng monk ang isang headman ng isang village para sa bagong tirahan ni Kaharu. Saka pinaliwanag ng mga kasama na mapanganib na sumama sa kanila. Niyakap naman ito ng monk dahil kailangan talaga nitong maiwan. Nang mapansin ni Inuyasha na parang naiirita si Sango kaya natakot ang bida nang mainis ito. Umiiyak si Kaharu sa sobrang kalungkutan kaya dinamaya ni Inuyasha. Inasikaso din ito ang mga panggatong habang naliligo ang monk. Ngunit nag-aabang sa kanya si Kana na kinuha ang kanyang kaluluwa gamit ang salamin. Sarap na sarap sila sa luto ni Kaharu. Nang mapansin nila Inuyasha at Miroko na napapaligiran sila. Paglabas ay mga tao pala ang mga ito na may nagkokontrol kaya pinipigilan nila ang lakas para di mapatay ang mga ito. Dumating si Kaharu at humingi ng tulong. Nakita nilang wala ng malay pati ang headman ng village saka nagpakita saglit si Kana. At nang inatake ni Sango ay pinigilan ito ng salamin kaya bomb-anda ito sa kanila. Tapos hinawakan ni Kaharu si Kagome at kinuha ng demon ang kanyang kaluluwa. Hinabol sila Inuyasha ng napakaraming tao upang maging abala. Saka nagpakita si Kagura na nagbabalang wala na si Kagome. Kaya nilabas ang Tessaiga subalit inatake siya
siya ng mga Windblade ni Kagura. Tumulong na si Kirara at nakita ng monk si Kaharu. Si Shippo naman ay sinubukang tumulong ngunit tumalsik lang siya. At si Kaharu naman ay sasaksakin na si Miroko. Di lubusang makuha ni Kana ang kaluluwa ni Kagome kaya tinutukan pa siya nito ng palaso. Nagawa naman ni Miroko na makaligtas mula sa balak ni Kaharu. At nang dumating sila ay nagtago na si Kana. Abala pa rin ang bida sa mga minion at sa mga pag-atake ni Kagura. Masakit pa rin ang kanang braso dahil sa pinsala mula kay Koga kaya isang malakas na atake lang ang magagawa niya. Umilag siya sa mga hangin nito, kaya naghintay siya ng tamang pagkakataon sa kanya ginamit ang wind scar ng Tessaiga. Subalit dumating ang Mirror Demon kaya nag-reflect ang malakas niyang atake sa sarili. Saka naman dumating si Narako para alipustahin sila. Di magamit ni Miroko ang wind tunnel dahil madadami ang mga kaluluwa na nasa salamin. Nabahala sila nang pinakita ni Narako na malapit niya nang makumpleto ang banal na hiyas dahil binigay sa kanya ni Kikyo ang kinuha nito kay Kagome. Saka umatake si Kagura na sinalag ni Miroko na napatalsik mabuti ay dumating ang palaso ni Kagome. Saka nakitang lumalabas ang kaluluwa ni Kagome sa salamin. Nanghihina pa rin ang dalaga at naisip na di pa rin nagagalit si Inuyasha kay Kikyo sa kabila ng mga ginawa nito. Tapos umatake siya patungo kila Narako na pinigilan naman ng salamin ni Kana. Pero dahil dito ay nakatakas ang mga kaluluwa na nagbalik sa kanya-kanyang mga katawan. Dahil dito ay pwede nang gamitin ng monk ang wind tunnel na sinalag naman ng mga bato. Saka tuluyang tumakas ang mga kalaban. Kinabukasan ay nagtataka ang mga tao sa nangyari. Samantala problemado sila dahil malapit nang makumpleto ni Narako ang banal na hiyas. Nang lumabas si Kagome para kumuha ng mga herb ay si Kikyo pa rin ang iniisip ni Inuyasha. Kinamusta ni Shippo ang bida ngunit si Sango ay di pa rin gumigising. Dumating ang mga soul collector kaya nalaman ng bida na malapit lang si Kikyo at si Shippo ay pinulaputan kaya di niya napigilan si Inuyasha. Dahil nanghihina ay gumulong-gulong ang bida. At doon ay nagpakita si Kikyo na natuwa nang makita siya. Sa kanilang pag-uusap ay nilinaw ni Kikyo na kapag nakumpleto na ni Narako ang banal na hiyas ay ipapadala niya na ito sa kawalan. Di nila alam na nakikinig si Kagura na sinamantala ang pag-atake subalit muntik na siya ng palaso ni Kikyo kaya tumakas na ito. Saka sinabing piliting makasurvive ni Inuyasha hanggat di niya pa napapadala sa kawalan si Narako. Hinanap siya nila Kagome na labis na nag-alala, subalit nainis nang malaman na nagkita sila ni Kikyo. Tapos pinagtanggol pa ni Inuyasha si Kikyo kaya umalis si Kagome. Isang mabangis na demon ang kumain sa isang kabayo at pumatay sa mga nakakitang tao. Naisip ni Kagura na patay gutom ito ngunit nalaman ni Gosh Inky ang kanyang iniisip. Nagising na rin si Sango ngunit nagagalit pa rin si Kagome kay Inuyasha. Nang maamoy niya ang isang bangkay saka nakita ang isang taong humingi ng tulong pero matagal na pala itong patay. At sa kabila ng sugat ay nais pa rin magtungo ni Inuyasha. Napakadaming pinatay ng bagong incarnation demon ni Narako. Nagtatago pa ang dalawang bata ngunit nahanap sila nito. Ngunit bago makain ay dumating si Inuyasha subalit nakailag ang halimaw. Nalaman din nito ang iniisip niya saka nagpakilalang si Gosh Inky. Nakailag na naman ito sa atake ng ating bida. At si Miroko ay di magamit ang wind tunnel dahil sa mga insekto. Nakita ng bida na pinatay din ang mga magulang ng dalawang bata kaya nainis siya ng sobra. Subalit pagsugod ay napaglaho ni Gosh Inky ang wind scar kaya nagawa nitong pigilan ng Tessaiga at nabasag pa nito kaya tinapos siya ng halimaw. Lumapit si Kagome kaya napahamak pa sa kanya ang monk. Ngunit biglang naging halimaw ang bida na pinutol ang braso nito. Kaya sumugod na rin si Gosh Inky subalit tinapos siya ni Inuyasha nang walang hirap at nag-enjoy sa pagpatay. Dahil dito ay baka masaktan niya si Kagome subalit pinadapa lang siya nito at nagbalik sa dati. At sa sobrang tuwa ay napayakap ang dalaga. Nakita nila Jaken ang ulo ng pinatay ni Inuyasha. Naamoy ni Sesshomaru ang Tessaiga sa mga pangil nito. Dahil maingay si Rin ay pinatahimik ng master. Saka naamoy din ng demon na tila naging full demon si Inuyasha. Di alam ni Inuyasha ang gagawin sa Tessaiga at kung anong nangyari sa kanya. Nang biglang kumidlat at dumating ang alaga ni Totosai na kasama si Mayoga. Naamoy pala ni Mayoga ang dugo ng master kaya nagtungo ito at sinabing dalhin niya kay Totosai ang Tessaiga kaya nagbiyahe na ang bida. Habang wala si Inuyasha ay sinabi ni Mayoga na ang Tessaiga ang nagsisilbing seal upang di lumabas ang demon side ng bida kaya nang mabasag ito ay naging demon si Inuyasha na ikinabahala ni Kagome. Napaiyak si Totosai sa nangyari sa Tessaiga. Ngunit maayos niya daw ito sa loob ng 3 araw sa kakumuha ng pangil ng bida upang maging kasangkapan dahil tutubo naman ito muli pagkalipas ng 3 araw. Samantala si Sesshomaru ay nagtungo kay Kaijanbo na dating assistant ni Totosai upang magpagawa ng espada mula sa pangil ni Gosh Inky. Saka ginamit niya ang Tenseiga upang manumbalik ang sigla ng mga pangil nito. Ngayong gabi ay walang demon powers ang bida at nakapagtatakang alam ni Miroko ang tungkol dito dahil sinabi pala ni Shippo. Saka nasabik na makuha ang hiyas upang maging full demon. Kaya sinabi ng dalaga na natakot siya nang maging halimaw si Inuyasha. Sagot ng bida na di niya makakalimutan sila Kagome kahit maging full demon siya. Nagbalik si Jaken kay Kaijanbo ngunit hiniwa siya nito dahil naposes pala ng ginawang
ang espada. At pagdating ni Sesshomaru ay niligtas niya ito gamit ang Tenseiga saka sinabi sa master ang mga nangyari. Tinukso siya ng monk dahil ayaw matulog, sagot ng bida na madami kasi siyang kaaway. Saka naramdaman nila ang masamang presensya ng espada mula sa gubat na mabilis na nagtungo sa kanila dahil nais daw ng espada na patayin si Inuyasha. Dahil mapanganib ay pinigilan ng mga kaibigan si Inuyasha saka umatake si Sango ngunit hiniwa lang ang giant boomerang. Gumamit ng seal si Miruko at pinalo ito. Ngunit nakakilos pa rin dahil sa espadang tinawag niyang Tokijin. Nainis na si Inuyasha ngunit nang sumugod siya ay biglang dumating si Totosai saka kinuha niya ang Tessaiga. Muling nakita ni Totosai ang dating assistant na pinalayas niya daw dahil pumatay ng mga tao upang makagawa ng malakas na espada. Sumugod ang bida ngunit ayaw mag-transform ng Tessaiga kaya napatalsik siya. Subalit nang dumating ang umaga ay naging half-demon na rin siya at nag-transform ang Tessaiga ngunit napakabigat. Nahihirapan ang bida ngunit pinilit niyang gamitin ito nang biglang namatay si Kijinbo dahil di niya kinaya ang kapangyarihan ng Tokijin. Nagalit si Inuyasha dahil napakabigat na ng Tessaiga kaya binetokan ito. Di sila makalapit dahil sa evil aura ng Tokijin. Kaya sinubukan ng bida na atakihin ngunit tumalsik lang siya. Kailangan na nilang umalis bago pa dumating ang may-ari nito subalit ayaw ng bida. Kaya nagplano sila Miruko at Kagome para makuha si Inuyasha, at di nila alam na nanunood sa malayo si Kagura. Nagbalik sila sa Sesshomaru kay Rin nang bigla nitong atakihin ng gubat dahil nagmamasid si Kagura na napansin nilang kaamoy ni Narako. Subalit sinabi pa nito kung nasaan ang lokasyon ng Tokijin saka ito umalis. Kinabukasan ay ayaw pa rin umalis ni Inuyasha, at napag-usapan nilang huwag sabihin sa bida na ang Tessaiga ang nagsisilbing silyo upang di niya magamit ang full demon powers. Giit ni Totosai na bumigat ang Tessaiga dahil nadagdagan ito ng kanyang pangil kaya kailangan niya ito muling ma-master. Biglang nabalot ng maitim na mga ulap ang paligid saka dumating si Sesshomaru at inatake ng alaga ang Tokijin. Nagbabala naman sila subalit kinuha pa rin nito ang espada at nirespeto siya ng masamang aura nito. Saka niyaya niya si Inuyasha kaya nagsabayan ngunit nahihirapan dahil napakabigat ng Tessaiga. Si Sesshomaru naman ay nais lang makita ang full demon form ng kapatid. Sumugod ang bida na sinalag nito at napansin na nahihirapan si Inuyasha kaya napatalsik ang Tessaiga pati ang half demon. Kaya sumugod siya ng walang espada at pinaulanan ni Sesshomaru. Saka tatapusin na siya ng kuya subalit naging full demon ito. Kaya nagbuga ng apoy si Totosai at pinadapa ng dalaga saka pinalo ng monk upang makatakas sila. Samantala nanonood si Kagura at naisip na baka si Sesshomaru ang makapatay kay Narako para maging malaya na siya. Kinabukasan ay naramdaman ng dalaga ang banal na hiyas dahil dumating si Koga at aatake sana ang bida kaya sinabi ni Shippo na natatakot lang itong maagaw sa kanya si Kagome. Habang nag-uusap ay umatake bigla ang bida. Kaya umalis na ito ngunit babawiin daw si Kagome pag napatay niya na si Narako. Saka nag-alala si Inuyasha kung naiinis na ba sa kanya si Kagome. Dumating ang mga insekto ni Narako na sinundan kaagad ni Koga. Kaya nakita niya ang nakatalukbong na nilalang at pinakawalan ng bagong incarnation ni Narako na si Joroumaro. Umatake ang wolf ngunit nasakal siya nito kaya sinipa. Sila Inuyasha ay patungo na rin sa amoy ni Narako. Nang makita niya si Koga at dumating si Joroumaro na inatake naman ng bida. Giit ni Narako na natakot na si Koga saka pinakawalan niya si Joroumaro at pinatay nito ang puppet. Saka nakita ang kakaiba sa bibig nito. Sumugod ito at nasuntok ni Inuyasha. Subalit sa muling pagsugod ay nakasabay ito sa kanya. Instinct daw ni Koga na umiwas kay Joroumaro kaya natawa siya kay Inuyasha. Pero nang sabihin ng mga kasama na nasa panganib din si Kagome ay nagbalik siya kaagad samantala nahihirapan na ang bida. Tapos nabutas siya nito mula sa lupa dahil lumabas ang kapatid nitong si Kagero-maru. Na pinigilan ng wind tunnel ng monk pati na rin ng boomerang ni Sango. Saka iniligtas siya ng monk mula sa atake at hinigop ng wind tunnel tapos nilapa si Miruko at umiwas ito sa Tessaiga. Napansin ng bida na target nito si Kagome subalit nailigtas naman ito ni Koga. Sumugod si Koga at si Inuyasha ay nahihirapan pa rin sa Tessaiga kaya muntik na rin siyang malapa. Samantala nagpatuloy din ang wolf ngunit nakatakas pa rin ito sa kanya. Napatalsik nito si Inuyasha at napinsala ang legs ni Koga. Tapos papatayin nito si Kagome at pinigilan si Koga pero nailigtas pa rin ito ni Inuyasha. Patuloy ang pag-ilag ni Koga saka nabigatan na naman ng bida kaya nagtulungan na lang sila ni Koga sa pakikipaglaban. Nilagyan ni Sango ng lason ng staff ng monk at itinusok sa lupa kaya nalason ng kalaban. Ngunit napatalsik si Inuyasha kay Koga. Sumugod naman muli ang wolf pero alam ng bida na nasa panganib ito kaya inihanda ang espada at umilag si Koga kaya tinamaan niya ang dalawang kalaban. Ngunit inaaway pa rin ng bida si Koga kaya pinadapa siya ni Kagome at grabe ang selos niya sa Demon Wolf. Nang lumapit si Kagome ay sinabi niyang nilalandi ni Kagome ang wolf na ikinagalit ng dalaga kaya uuwi na daw ito.